Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day to all. Before I proceed, please like, subscribe, comment, and share. I know, wala pa tayong mga followers, pero okay lang. So, ito nga, ano nang gagawin natin? Panalo ang Trump. Is it good for the Philippines? I think so, it is. Kasi, di ba, si Trump at si PRRD ay they're okay, their friendship. So, I think parang ito na yung sinasabi nilang gaba, diligyod, magsaba. Kasi, atong pagkapanalo ni Trump would be one of the reason para matanggal ang EDCA sa Pilipinas. At baka matuloy na nga ang people's power. Kasi pag natanggal ang EDCA, magkakaroon na ng more power ang Pilipinas at mapipilayan itong mga bangag. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. So once na ang EDCA ay mawala sa Pilipinas, mapipilay ang mga kabangagan. Yan ang isa sa katotohanan. At yung mga kaso-kaso nitong si Tamba ay pwede nang mabuksan. Kasi nananahimik ang US about that Dahil kampi nga nila yung dating bangag-bangagan na presidente ng Jamaica. So, ganon, di ba? So, malaking bagay yan para sa mga Pilipino na mabigyan sila ng konting pag-asa na nababawasan ng galamay ang mga bangagers. So, first, congratulations to President Donald Trump and condolence sa mga napilayan na akala mo ay hindi na sila matitigok at sila lang ang anak ng langit. Ay, actually, hindi pala sila anak sa langit. Anak sila sa impyerno. Yun ang katotohanan dyan. So, yeah. Anyways, nakita nyo ba yung, yung reason ni PRRD na hindi siya pupunta sa HUADCOM dahil sinabi na niya na hindi maganda ang kredibilidad at integrity ng Quadcom para sa kanya dahil sa mga reason nila kung ba't nila ginagawa yung mga ganyang ginagawa nila ay para hindi naman talaga gumawa ng batas in aid of legislation. Hindi naman talaga yun ang purpose nila. Ang purpose nila ay para idiin si PRRD sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. For whatever reason it is, kung anong ginawa niya noon sa drug on war, war on drugs, is legal naman. So, yeah. So, yun lang ang masasabi ko dyan. Tama naman yung reason ni PRRD kung hindi man siya mag-join doon. Tama yung reason niya. Anyways, ano pa ba? Yun naman ang nakikita kong dahilan kung ba't hindi siya pupunta ay wala na talaga. Dati pa namang wala ng integridad ang Quadcom. Dati pa naman. Dahil sa kung paano nila patakbuhin yung hearing nila na wala namang kakwenta-kwentang pararakang pag dyan. Sinasayang lang nila ang pera ng taong bayan. Anyways, pakonti-konti mukhang bumabaligtad na ang panahon at ito na ang sinasabi ni BP Sara na ang gaba dilik yun magsaba. Pero ito pang nakakatawa, itong si Boying na akala ko ay naghihingalo na ay naglabas daw ng lookout sa mga OBP staff. Parang mga tanga lang, no? Actually, hindi parang. Mga tanga lang. Mga tangang bobo. You know what I mean? Why? Kasi, bakit sila maglalabas ng lookout na ganyan? Ano, kriminal na ba yung mga yun? Wala naman silang ginawa, di ba?
Hindi pa sila convicted ng whatever is it. Kung ano man yung ginagawa nilang hocus-pocus dyan sa hearing na yan. Right? So, halatang halata masyado eh. Halatang halata masyado itong mga bugok na to na walang isip at kapos sa puso. Puro kasamaan lang ang nasa isip nila. Kaya, kaawaan na lang natin sila at ang kanilang mga kaluluwa ay masusunog sa impyerno balang araw. Actually, ngayon pa nga lang nasusunog na sa impyerno. Anyways, I'm already at work, guys. I hope okay kayo dyan. And enjoy life and have fun. Balang araw, makakamit din natin ang tagumpay sa tulong ng mga totoong nagmamalasakit sa Pilipinas. Anyways, guys, God bless, have fun, take care. Thank you again for listening. Bye! Subscribe!